Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, tinatanong ko na yan. Welcome po mga kaibigan dito sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito ang pag-usapan natin ay sa umaga. Ay nako, ang hirap, di ba? Hindi mo makontrol yung pag-aaching mo, tutulo ang sipon. Ano ang gagawin mo? Meron bang solusyon yan? Yung allergic rhinitis? Yan ang pag-uusapan natin sa kabuuan ng Butika ni Tita. Ngayon ay dito muna tayo sa ating health capsule. Ang mga taong matataba ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Sa bagong pag-aaral, ang mga taong malalaki ang braso at taba sa tiyan ang mas lalong mataas ang tsansa magkaroon ng mga ganitong kondisyon. Sa pag-aaral na gumamit ng data mula sa UK Biobank, lumalabas na ang extra weight sa naturang mga parte ng katawan ay maaari makapagpataas ng tsansa ng neurodegenerative conditions na ito. Sa pag-aaral na isinapubliko sa Neurology, isang medical journal ng American Academy of Neurology, ang pagpapadami ng muscle mass sa pamamagitan ng ehersisyo ay makakabawas sa panganib na ito. Lumalabas din na pagdating ng taong 2050, aabot na sa 153 million na mga tao sa buong mundo ang magkakaroon ng demensya. Mga kaibigan, isang espesyal na episode po ang hatid po namin sa inyo. At ito po ay hatid din ng isa sa mga leading na integrated research-led global pharmaceutical company, ang Glenmark Philippines. Ang Glenmark Philippines po ang nasa likod ng paggawa ng mga pinakabagong combination po ng intranasal antihistamine, olopatadine, at saka po yung intranasal corticosteroid na mometasone. Nasal spray po ito para sa allergic rhinitis. Kaya bago po matapos ang buwan na ito, kasi po sinelebrate po natin ang National Allergy Day. Ito po ay ginanap noong July 8. Pag-usapan natin ang isa sa mga nagpapahirap sa atin na allergy, itong allergic rhinitis. Kasama po natin ngayon, presidente lang naman po ng Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology. At siya rin po ay board member ng Asia Pacific Academy of Pediatric Allergy, isa pong allergologist, Dr. Felicia Raquel Salvador Tayag. Dr. Tayag, hello! Hello, good afternoon. Magandang hapon sa iyo, Tita Maru, at sa iyong mga tagapakinig. Yes, Doc. Maraming salamat nandito ka dahil isa yan sa mga problema ko. Allergic rhinitis at palagay ko marami ang ganito rin ang problema. Marami ako nakikita nagva-vlog nito Yes. Na paggising nila sa umaga, bumabahing daw sila na walang tigil. Yes. Ano ba ang dahilan niyang allergic rhinitis niya? Ano ba yung allergic rhinitis, Doc? Ang allergic rhinitis kasi ay ang most common na allergy na nakikita natin. Ito ay isang pagkakaroon ng hypersensitivity ng lining ng ating nose, ng mata at ng throat. Kaya pag may mga allergens tayong nasinghot o na-expose, tuloy-tuloy yung mga symptoms ng pagbabahing, paghatching, bara ng ilong, kati ng mata, kati ng lalamunan. So ano yung mga allergens na yan, Doc? Marami tayong mga allergens. Ang number 1 sa Pilipinas ay yung tinatawag nating house dust mites. Hindi ka naglinis kasi. Sa alikabok. Yes, yan ang common nakikita natin sa mga carpets, sa mga upholstery, sa
electric fan, aircon, stuffed toys, ganyan. Pero aside from that, second allergen na most common sa Philippines ay yung ipis o cockroach. At pangatlo ay yung ating mga pet danders o yung mga balahibo ng aso, ng pusa. Of course, nandiyan din yung mga pollen, yung mga halaman, especially sa mga trees, flowering Mga bulaklak, plants. oo. Aside from that, meron din tayong tinatawag ng mga irritants. Yan yung mga masangsang na amoy, yung mga pabango, pulbo, cigarette smoke, pollution. Pati ba'y niluluto? Kasama rin? Pwede minsan? rin, yes. Pwede. May Yung mga usok iba kong doon. pasyente, pag nakaamoy na niluluto ng, for example, fish, bangus, Oo. nagkokos ng bara ng ilong nila. Kahit yung sobrang lamig ng temperature, pag nasa air-conditioned room, nagkokos ng clogged nose. So, ang allergic rhinitis, hindi lang pala yung tumutulo yung sipon mo na clear, kundi pwede rin barado. Pwede rin barado. Oo. Pwedeng runny nose na with clear nasal discharge. Pwedeng apektado rin ang eyes. Pati ang eyes makati, namumula, nagluluha. At pati yung throat. Yung throat nangangate. Kaya yan, minsan yan dahilan ng pesteng ahem natin na tinatawag. Pero nawawala rin yan. Yung kapag medyo umaayos na yung panahon, ganyan, or nakapaglinis ka na, nawawala. Yes. Kaya lang tinawag siyang chronic na sakit kasi every time na e-expose ka doon sa mga nabanggit ko, nauulit yung iyong symptoms. So, hindi lang pala sa umaga yun nangyayari. Pwede rin maulit sa gabi. Pwede rin maulit in the middle of the day. Kunyari, naglalakad ka sa garden, sa ilalim ng puno, na-expose ka sa pollen. Pero bawat isang tao, iba-iba ang allergies. Iba-iba ang allergen. Hindi lahat na bumabahing sa exposure sa aso. Hindi lahat bumabahing pag na-expose sa pollen. Iba-iba tayo ng allergens. Pero mahirap ba, Dok, na mamuhay na may allergy? Yes. Na may allergic rhinitis? Yes, mahirap. Actually, depende. Merong tinatawag tayong mild, intermittent. Ibig sabihin, bihira lang naman sumumpong yung rhinitis mo. Pero ang kawawa at naghihirap talaga ay yung mga may chronic, persistent. Ibig sabihin, the whole year, araw-araw na ginawa ng Diyos, pagising na sa umaga, barado ilong, bumabahing. Yun ang mga hirap na affected pati kanilang lifestyle. Yung iba nga, nag-a-absent pa sa school or sa work. Kasi Talaga? pagising, napupuyat sila, 3 a.m., 4 a.m., barado na ang nose, or iba sa gabi, hindi makatulog dahil barado ang nose. Oo. Yan yung mga kailangan talaga nating gamutin ng mabuti Oo. para gumanda yung lifestyle nila. Magkaroon naman sila ng quality of life. So, na may gamot tinatawag. naman pala. Meron Bakit naman. nagtitiis tayo? Naman. Kaya kailangan kumonsulta sa tamang doktor. Oo. Yun. So, hindi porke na, ay, nawala na naman eh. Okay na yan. Hindi ko na pupuntahan yung doktor ko. Kasi nauulit lang. Nauulit siya, yes. At kapag pinabayaan, Dok, anong pwede mangyari? Pag pinabayaan, meron mga komplikasyon. Siyempre, ang allergic rhinitis. Meron pala. Meron. Number 1, pinaka-common, sinusitis. Kasi nga, laging barado ang ilong. Pwede magbara ang mga sinuses natin dito, sa forehead, sa Sasakit yung ulo mo. sa sakit ulo mo, correct, sa cheeks. Sometimes, another complication, otitis media, infection sa ears. Luga! Di ba mahirap, Oo. bahing ka ng bahing. Mahirap, yung sobrang bahing, para kang may popping sa ears. It can cause infection of the ears. May iba akong patient, parang nabingi na rin sila, kakabahing. And pag napabayaan, it can also lead to asthma. Hika. Yung allergy mo sa nose, bumaba na sa throat, bumaba na sa lungs. Nag-progress Kaya na pala to bronchial nagkaka-asthma. asthma. Yan yung mga dapat iwasan at pigilan. Umpisa pa lang, allergic rhinitis pa lang, matama na, makorrect na. Pero Ibig mo, sabihin. magkamag-anak pala si asthma at saka si allergic rhinitis. Yes, kasi meron Oo. tayong tinatawag na United Airways. Parang airline Parang lang airline. naman. Yes. Pero kasi syempre, tuloy-tuloy, respiratory tract. Pag nalanghap mo ang isang bagay, for example, pollen or alikabok, pag nalanghap mo, syempre sa nose muna. Pwede yung bumaba dito to cause coughing or itchy throat. Pwede rin bumaba sa lungs, causing inflammation ng lungs, nahihirapan huminga, leading to asthma na po. Actually, Doc, yung iba, Yes. tinitiis nila yung katulad niya, nagbabara ang ilong. Humihinga na lang sila sa bibig. Di ba? yes, Parang yun oo. ang nagiging nila yung... Normal hayaan- nila. Oo, Parang oo. normal sa kanila yon. Pero actually, hindi. Pwede naman palang gamutin Pwede siyang yun. gamutin. Oo. May gamot dyan. Yes. Okay. Ano mga gamot dyan, Doc? Yung mga ini-spray ba sa ngala-ngalaw sa nose?
Depende. Oo. Depende rin sa category ng allergic rhinitis. Pag mild lang ang allergic rhinitis o paminsan-minsan na sumusumpong, meron tayong mga tableta na tinatawag nating antihistamine para makontrol ang symptoms ng sneezing, runny nose, tsaka yung mga kati-kati ng nose, kati ng ilong, kati ng mata. Pero kung bara naman ang ating pinoproblema, meron tayong nasal spray na pwedeng gamitin para makontrol naman yung bara ng nose. Yung sa bibig naman, yun yung pang-asthma. Pero I think na-discuss na yata ni Doktora kanina. Pero kung kunyari, nasal spray, paano pag-spray nun, Doc? Dito talaga itatapat mo sa ilong mo? Yes, ang pag-spray ng nasal spray, Tapos syempre, sisimutin mo. ipapasok sa ilong, meron niyang may technique. pampasok pala. Oo. Ipapasok sa ilong, hindi naman sobra, kung hanggang saan lang abot. And then, you point it towards your ear. Parang may angulo, 45 degree, and then spray. And then kabila, pa ganun din. Depende sa dosage, pwedeng tigisang spray or dalawang spray, each nostril, or twice a day. Depende sa severity ng allergic rhinitis. Sasabihin niya ng doktor pag nagpakonsulta po kayo. Okay. Tapos gaano katagal na makakontrol yung allergic rhinitis mo because of that spray? Mabilis lang. Okay. Oo, mabilis ma-control ang allergic rhinitis. Pero dapat tuloy-tuloy po yung spray. Tuloy-tuloy okay. siya. Hindi yung para isang spray lang, okay ka na, go. I know. Basta kailangan sundin yung doktor kung 2 months ang spray, kung 6 months ang spray, depende po. At saka depende rin dun sa exposure mo, dun sa allergen. Kung araw-araw kang naka-expose sa alikabok, hindi araw-araw ka rin dapat nag-spray. But of course, kailangan natin linisin yung ating kapaligiran. Yun ang first and foremost. Yun ang first and foremost, Tapos yes. kung ang allergy nyo nandun sa inyong mga aso o pusa, paano? Lalagay mo sila sa labas o hindi ka na mag-aalaga? Yan ang mahirap na tanong kasi syempre ang ating mga alagang aso pusa part of the family na. Number 1, we have to confirm kung allergic ka ba talaga sa aso mo o sa pusa mo. Baka naman hindi. You have to go to your friendly allergologist kasi meron tayong mga test na ginagawa. For example, the allergy skin prick test to confirm kung allergic ka talaga sa dust mite, sa iyong pets, sa pollen, sa cockroach. And then, maari namang negative ka sa pets mo, you can keep your pet, cat or dog. Yung, for example, sabi ko kanina, yung house dust mite ang most common, yun ang i-avoid natin. Yun ang mga gagawa natin ng paraan para maiwasan. Yung you can keep your pet. Pero ang food ba? Nakaka-allergic rhinitis ba ang pagkain? Bihirang makakakos ang food. Yung smell ng food can be an irritant to the nose. Pero yung food per se, bihira. More of sa skin ang effect ng food. Okay. Iba naman po yun. Pero balikan ko lang yung ini-spray dun sa ilong. Yes. Hindi ba masakit yun? Kasi pag sinabing ilong parang inisip mo, baka masakit, di ba? Hindi naman po. Hindi. May siguro sa simula, pag hindi pa tayo sanay, may konting sting. Pero pag nakasanayan na natin, okay na siya kasi ang importante maginhawaan, especially yung bara ng nose. Hindi lang naman yung bara, makokontrol din yung kate, yung runny nose, yung itchy nose, and most importantly, yung congestion. Kasi yun yung nagpapahirap sa atin pag barado ang nose. Pero kung kunyari, yan ay ginagamot na, ibig sabihin ba na hindi ka na magkakaroon ng allergic rhinitis? Mahirap sabihin. Kasi Hindi. nga ang allergic rhinitis ay chronic. Nasa paligid lang natin ang mga allergens. So, control lang talaga Pero, ang solusyon. meron pa akong meron bala pala. dyan. Ayun na yun pala Sige, ang mga makinig tayo. allergologists, ang mga board-certified allergologists ay may tinatawag na immunotherapy. Uy! Bago yan. Para sa cancer? No, Hindi. allergen immunotherapy. Uy, okay. Allergen. So for example, I found out na meron ka palang allergy sa house dust mite. Meron tayong mga series of shots, injection, or pwede ring oral na unti-unti nating i-introduce sa'yo yung house dust mite allergen through injection or through oral medication. Parang desensitizing? Parang desensitization to make you immune or desensitized. Oo. Although mahabang proseso ito, it can take 3 to 5 years before makita natin yung effect. Pero
maganda, as in, matatanggal natin yung mga maintenance medication natin. Galing. Hindi na tayo ganun ka-sensitive sa mga allergens natin. Meron na palang gano'n. Matagal na po yan. Oo. Matagal na yan. Bakit tayo nagtitiis? Di ba ang dami mga kababayan natin na may allergies, Doc? Yes. Actually, itong allergy ang isa sa mga hindi masyado napapag-usapan. Kasi, inaano natin binabaliwala, binabrush natin. aside. Yung iba kasi bata pa lang, kinalakihan na nila. Yeah. Akala Nasanay nila ka na lang. normal. Tapos, it comes sa family kasi yan, namamana siya. Yeah. Usually, parents meron, yung anak meron, kaya akala nila normal. Mm-hmm. Hanggang sa kung nahirapan na sila, sometimes doon na lang nagpapakonsult. Pag nahirapan na or affected na yung kanilang lifestyle. Mm-hmm. O kaya yun nasa bingit ka na ng kamatayan kasi hindi ka na halos makahinga. Doon Yes. lamang sila tumatakbo sa kanilang manggagamot. Worse na ba ang condition kapag I mean, wala nang pag-asa kapag Meron naman ganon? po. Meron Palaging naman. meron. Yes, Oo. palaging meron. Palaging meron tayong pag-asa. Siyempre, pag bumaba na ang allergic rhinitis at naging asthma na, I'm sure kukonsulta na sila sa doktor dahil nadagdagan na yung symptoms nila. Iba yung symptom na hirap huminga sa nose, iba rin yung symptom na hirapan sa lungs, di po ba? Kasi mas affected yung activities mo . Opo, I'm sure kumonsulta na yan bago pa umabot sa malalang situation. So talagang ang iiwasan mo lang yung pwedeng trigger ng Yes. allergic rhinitis. And how would you Yes. know kung ano yung trigger mo na yan? Ayun nga yung nabanggit ko kanina, allergy skin prick test. Ayun. Yun yung ginagawa namin mga allergologist para ma-pinpoint kung saan ka talaga allergic. At alam natin kung ano specifically ang iiwasan natin at gagamutin. Mhm. So, hindi pwede na expose mo lang yung sarili mo. Araw-araw may ipis, ganyan. Hindi pwedeng ganon. Hindi ka Araw-araw ka rin babahin. iba yung ginagawa nyo na Iba. proseso Iba. na immunotherapy. Immunotherapy. Oo. Siyempre, that is scientifically proven already. Hindi yung Sisinggutin mo si literal. ipis. Huwag ka suminghot ng You ipis. will trigger more symptoms. Oo. Marami rin ang mga allergic sa yung mga sinisindihan katulad ng katol, insenso, Yes, oo. Uso ngayon yan. Yung mga Oo. scented candle. Yes. And yung mga room scents. Ano ba Oo. yun? Mga, Oo, yung may umiikot-ikot na gano'n, may tubig. yes. Oo. Oo. Air purifier. Air purifier. Ang tawag dyan ay mga irritant sa nose. Oo. Kasi nga sensitive ang nose ng taong may allergic rhinitis. Kaya yung mga smell na ganyan, yung mga strong scents, nakakakos din ng runny nose, itchy nose, saka bara ng nose. Same lang din naman ang treatment, pero magkaiba ng trigger. Oo, okay. Hanapin ang trigger, yan ang magiging solusyon para rin maiwasan yung pag-atake ng allergic rhinitis. Yes. Pero ang pinakamabuti talaga, mag-consult ng inyong allergologist, no, Yes. Doc? Oo, para malaman talaga nila ano ba ang nagiging dahilan nitong aking patuloy na pagkakaroon ng mga atake na ito. Para magkaroon na rin ako ng mapayapang pagtulog. Kasi sabi mo nga, Doc, pwede pala kahit natutulog. Yes. Mabarahan ng iyong mga ilong. Oo. Yes. Yung iba hindi makatulog dahil bara ilong. Yung iba naman, maagang nagigising dahil kakabahing or hindi makahinga ng maayos sa nose. Maaga pa lang, atching na sila ng atching. Yan yung alarm clock ng ibang kasama sa bahay. Oo, at saka ingat kayo, pwede kayo mabangga dahil sa kakabahing. May nangyaring ganun, Dok, totoo yan. Okay. Kasi pag pala bumabahing tayo, pumipikit tayo. Nagta-drive daw siya. Pumikit siya kasi bumahing siya. Pag tingin niya ganun banggana, dun sa harapan. Split second, Oo, split ang bilis. second ng bahing, Oo. na aksidente pa. Kaya nga, subukan nyo, matching kayo na nakadilat yung mata. Tingnan nyo kung kaya nyo. Challenge ba yan? Oo. Talagang pipikit ka . Kaya delikado ang bumahing. Kaya allergologist po ang inyong pupuntahan. Pero allergologist lang ba o may iba pang mga uri ng doktor na maaari makakita nitong mga problema mo sa allergic rhinitis, Doc? Actually, lahat ng doktor pwede namang gamutin ang simpleng allergic rhinitis. Pero kung ito ay may mga komplikasyon na at hindi na kayang gamutin ng ordinary doctor, you can always consult a specialist. Okay.
Mamaya, tanungin natin si Dr. Tayag tungkol sa atopic dermatitis. Ito ba ay may kinalaman sa allergic rhinitis? Yan po ay sa pagbabalik ng Botika ni Tita. Para sulit sa gastos at sa kalidad na katulad ng branded, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Hindi po pare-pareho ang mga generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Magpakonsulta at kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lang po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Botika ni Tita. Ito pong episode ito, hatid po sa atin ng Glenmark Philippines. Alam niyo po, sila po ang gumagawa nitong combination na intranasal antihistamine, olopatidine at intranasal corticosteroid na mometasone nasal spray para po sa allergic rhinitis. At yan nga po yung pinag-uusapan natin. Pero ngayon, yung atopic dermatitis, ano ba yan? At anong connection niya kay allergic rhinitis, Dr. Tayag? Okay. Ang atopic dermatitis ay actually kadalasan nakikita sa mga bata or babies. Meron kasi tayong tinatawag na allergic march. Yung allergic march ay parang a series of allergic diseases mula pagkabata hanggang pagtanda. So pag baby pa lang tayo, at malakas ang ating family history of allergy, baby pa lang, nagsisimula ng magkaroon ng atopic dermatitis or yung sa common term, skin asthma. Pero ayaw natin gamitin yung skin asthma more of atopic dermatitis. Ito yung mga pabalik-balik na rashes sa pisngi ng baby, dito sa mga arms and legs, especially kung na-expose na sila sa cow's milk o sa mga iba-ibang pagkain na allergic sila. And then, paglaki nila, nagiging food allergy, pag mga bandang 2-3 years old, pagdating ng mga 6-7-8 years old, nagiging bronchial asthma, at pagdating ng mga teenage years, allergic rhinitis. So may progression ng iba-ibang allergies habang lumalaki ang batang atopic. Yun ang connection ng atopic dermatitis sa rhinitis. Pero not necessarily in that order, pwedeng mauna yung isa, pero kadalasan atopic dermatitis muna. So makikita mo mga pumupula? Very dry ang skin, Dry, ang skin, itchy, makate, tapos may mga rashes sila sa pisngi, sa arms, tsaka sa legs, tsaka kawawa yung ibang batang, irritable sila kasi nga nangangati sila. Oo. So nauna si atopic dermatitis bago pa si allergic rhinitis? Yes. Kaya kadalasan ng mga taong na-diagnose natin may allergic rhinitis, pag tinanong mo sila, meron din silang atopic dermatitis nung bata sila. Kadalasan. Okay. Although na-outgrow naman ito, ibig sabihin, yung atopic dermatitis, paglaki nila, wala na silang sakit, allergy sa balat, pero naging rhinitis naman. Baga na iba yung form of allergic rhinitis. Pero meron din namang ibang tao, lahat ng allergy, meron sila kahit malaki na. Yan yung mga nakakaawa talaga. May allergic rhinitis na, may asthma pa, may atopic dermatitis may skin asthma pa. Yes, yan yung mga kawawa talaga. Pinagtampuhan ng panahon, pero may gamot ba dyan sa atopic dermatitis? Kadalasan, ang gamot natin, skincare. Okay. Binibigyan natin sila ng mild soap, at saka mga moisturizers, kasi nga dry ang skin nila. Meron tayong mga pinapahid. So baby pa may moisturizer na siya? Okay. Meron silang mga, nagbibigay tayo ng mga topical creams para dun sa mga rashes nila. At saka antihistamines din para kumalma sila, hindi sila nangangate all the time. And of course, alamin din natin kung anong nagtitrigger, just parang kapareho ng allergic rhinitis. Anong nagtitrigger ng kati nila? Anong nagtitrigger ng rashes nila? Kung pagkain ba to? Or yung minsan yung mga sabong panlaba, masyadong matapang, kaya dapat mild mga fabric conditioners. Yes. Yung mga ganung bagay ba na hindi napapansin?
Yun yung, ang iti-treat natin. yung bigote ni Papa. Pwede ba yan? Kasama rin. Kasama yun. Sa mga irritants, sa cheeks ng bata. Yes, Oo, kasi kasama rin. kaya nga sinabi nila pag may bigote daw tangkalin kasi yung mga bata naiirita. Naiirita, lalong nangangate, lalong nagkaka-rashes. Totoo yan. Yes. At saka yung mga pabango-pabango, yung iba nilalagyan pa ng Bawal cologne si magpabango, baby. bawal magkulon at magpulbo. Oo. Yung iba nagpulbuhan ng maaga, humabahing na agad. Oo, May no. ganun. Oo. Yes. So, maaari bang maging dahilan ng kamatayan yan kung mapapabayaan yung atopic dermatitis tsaka allergic rhinitis? Hindi naman. Meron namang gamot dyan. Yung atopic dermatitis, nako-control yan. Basta alam mo nga kung ano yung trigger. May mga gamot tayo. Hindi naman to mapupunta sa kamatayan. Okay. Nasa balat lang. Masyado morbid no? Oo. So, mabuti naman. Pero pag kunyari napabayaan mo at naging asthma, yun ang pwede magkaroon ng komplikasyon, Dok. Pag diba? napabayaan natin ang asthma, yes. Yan ang, syempre lungs na yan, nasa loob na. Yan ang, pag napabayaan, pwede nang mag-lead to kamatayan. Yes. Okay, yung mga bata na nagkakaroon ng mga rashes na ganyan, alam mo na, si Lola, ipapayo, lagyan mo ng oil. Coconut oil daw ang ilalagay. Nakakatulong ba yun sa atopic dermatitis? Yes, lalo na yung VCO, virgin coconut Talaga? oil. Okay. Tama pala si Lola. Pero hindi lahat. Meron kasi, yung iba nakakatulong kasi it can help moisturize the skin. Pero I've seen patients na na-irritate. Meron ding, depende may pasyente ring nai-irritate sa VCO. Okay. At saka naiinitan sila. May iba, naiinitan, lalong namumula. Lalong na-aggravate ang rashes. So, depende. Case-to-case basis. Okay. Pero yung scaling, yung parang nagkakaroon silang kaliskis, hindi yan atopic dermatitis? May scaling din sa atopic dermatitis, pero meron din tayong tinatawag na seborrheic dermatitis, yung parang dandruff. Nagbabalakuba. Kadalasan sa scalp, meron din sa mga eyebrows, ganyan. It can be part of atopic dermatitis, pero similar treatment, similar. Okay. At mga bata lang ba o babies na nagkakaroon nitong atopic dermatitis? Ay, hindi. Pwede rin mangyari ito kahit sa adults. We have seen adult onset atopic dermatitis. At yung iba, syempre, nakaka-frustrate kasi makinis sila nung una, tapos biglang nagkaganon yung balat nila, naging dry, naging sensitive, kaya madaling ma-irritate, madaling magka-rashes, kaya na-frustrate yung iba, lalo na yung mga babae. Oo nga. Conscious tayo dyan. Kaya nga, chronic din ba yan, Dok? I mean, hindi na talaga magagamot. Yes, it is chronic, pero it can be controlled. Marami naman ako nakita mga pasyente na na-control at gumanda naman yung balat. Basta ma-maintain lang yung kanilang moisturizers at ma-avoid lang yung alam nilang nagtitrigger nito. Okay. Anong klase moisturizer ba kahit ang ilalagay nilang moisturizer? Usually, ang piniprescribe natin yung mild, soap-free, fragrance-free, walang color, yung pinaka-mild lang talaga. May mga brands tayo dyan, pero hindi natin Oo nga Baka mamaya bilhin nyo. Hindi, basta't ang pinaka-importante, magpakonsulta. Yes. Basta't meron kayong mga nakita. Anong itsura niyan, Dok, nung sinasabi mong atopic dermatitis? Para ba siyang mga tigidig din, gano'n? Hindi siya butlig Dry skin. Dry skin. Pero na namumula. Namumula, yes. Very sensitive. Yung iba, nagtutubig-tubig, kakakamot. Ay, gano'n, oo. So, hindi ito parang bungang araw. Ay, iba naman po yung bunga. Iba yung ang itsura bungang nun. araw. Bungang araw, usually sa mga pinagpapawisan na area, sa leeg, sa likod. Ito, usually, pag baby sa cheeks, dito sa may arms or elbows. Yung mga folds. Or sa folds, yes. Sa alak-alakan, tsaka sa ankles, yes. Sa mga folds. Tama ka Ayan, dyan. oo. Lalo na kapag medyo tumataba yung baby. Yes, maraming gilit-gilit. Yan. So, Pwede ba lagyan mo ng pulbo na lang daw yun? huwag nga pulbo, moisturizer. Oo nga, bawal. Ang kulit ko Okay, anyway, mga kaibigan, mamaya, alamin naman natin ang mensahe ni Dr. Tayag para masiguro na hindi tayo, makokontrol natin itong ating allergic rhinitis sa pagbabalik po ng Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Marupa Hati Sarne at kasama natin si Dr. K. Tayag. K,
K para short sa Raquel. Ayan. Yes. So, Doc, bilang isang allergologist, ano may papayo mo sa ating mga kababayan para itong allergic rhinitis ay makontrol natin o wag muna magpakita? Pwede bang wag magpakita yan sa atin? Yes. Ang masasabi ko lang, yung allergic rhinitis nga ay isang chronic na sakit. Hindi natin to pwedeng baliwalain, hindi natin to pwedeng hindi pansinin kasi pwede siyang lumala at magkaroon ng komplikasyon, pwede niyang maapektuhan ang ating lifestyle or ang ating quality of life. So, ang mapapayo ko lang ay kumonsulta sa doktor, kumonsulta sa espesyalista, sa allergologist, para lalo na kung medyo malala ito at mahirap ng kontrolin, para mabigyan kayo ng tamang payo, ng tamang gamot, nang guminhawa yung ating buhay. Yes, oo. Yes. Dahil hindi natin dapat pahirapan ang ating sarili. Yes, meron Diba, namang Doc? solutions lahat. At may allergologist na katulad ni Dr. K. Tayag. Doc, saan ka ba matatagpuan ng ating mga kababayan or question, matatanong? Yes. Ako po ay active consultant sa Marikina Valley Medical Center, sa Metro Antipolo Hospital, at sa the Medical City Antipolo and Santa Lucia Satellite Clinics. Ayan, oo. At kilala niya si Dr. Ato Basco. Hello, Doc. Hello, Ato. Ayan. May Facebook ka ba, Doc? Wala kang Facebook? Personal. Ay, personal. Hindi pwede. Hindi pwede kumontak. Pero ang mas mabuti, doon na kayo kumontak mismo sa mga ospital na binanggit ni Yes. Doc na kung saan siya ay nagtutungo, affiliated, nagtutungo at para makapagpakonsulta po kayo ng personal. So, ano ang maipapayo mo, Doc, para paggising nila ng umaga, hindi sila hirap? Ano ang pinaka dapat nilang matandaan? Aba, Maglinis. Maglinis. Yun. Gusto ko rin banggitin na hindi lang naman ako, marami kaming allergologists sa buong Pilipinas, 168 kami from Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. And kasi I'm sure yung programa mo, maraming nare-reach. So, para dun sa ibang lugar, hindi lang dun sa lugar ko, you can find your allergist sa www.psaai.org. Diyan, may listahan dyan, find your allergist para kung saan kayo malapit, may mahanap kayong allergologist doon sa lugar niyo. Oo, at ang allergy hindi lang sa ilong, hindi lang sa throat, di ba, Doc? Pati sa Sa skin, balat, yes. oo, at saka sa kinakain natin. Correct. Ayan. So, hanapin niyo po sila, nandyan lang po sila. Online. Okay, Doc, thank you so much. Maraming salamat Thank you sa iyo. also. Ang dami naming natutunan. My pleasure. Dami natin natutunan. Siya po ang current president po ng Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology at board member po ng Asia Pacific Academy of Pediatric Allergy, Respirology and Immunology at membership committee ng PSAAI. Thank you so much. Thank you also for this opportunity. Yes, Dr. Felicia Raquel Salvador Tayag, isa pong allergologist. Thank you so much again, Doc. Thank you. Okay, at saka syempre maraming salamat sa Glenmark Philippines dahil dito sa inyong ginagawa ngayon para mas maging aware tayo tungkol sa ating mga allergies. At syempre, ito po ay bilang selebrasyon din po ng National Allergy Day noong pong July 8. Kaya bago matapos ang Hulyo, ayan, ibinigay namin sa inyo ang mga kaalaman tungkol po sa allergy. Salamat din syempre sa ating mga kasama po dito sa Butika ni Tita, ang ating executive producer na si Anton, si Nino Noval, gayon din po si James Eden, na kakasal ka na pala. At syempre sa lahat ng ating mga kasamahan po sa engineering, sa technical, sa news center, maraming salamat sa inyo. Sa ating mga bossing, thank you po. At syempre sa ating mga kaibigan sa Glenmark at saka sa CFA and Cristel, right? Oh, yan. Si Cristel, si Madge, tsaka si Alex. Ayan. At sa inyo pong lahat, basta tama ang reseta, dito lang po sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Bye! Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo.
ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita.